Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay money, career, financial reading para sa lahat ng Pisces. Okay, tingnan natin Pisces kung ano yung energy ng pera, resources, tangible, material things para sa month ng January 2025. Okay. First card natin is Justice. Kumuha tayo dito sa ilalim, pinakailalim. Confidence. Okay. So, ito yung first deck natin, Pisces. So, nakikita ko sure dito na for the month of January, nakikita ko yung confidence level mo. Level up ng confidence level. You are confident. You are determined. You are motivated. Good karma. In terms of money, in terms of work or career, nakikita natin na makakatanggap ka ng good karma. Yung justice na to is fairness, legalities, parang ganun. So, pwedeng meron kang pipirmahang bagong kontrata, renewal of contract, new contract, or if meron kang mga pinaglalaban na kaso tungkol sa pera, you are confident na this month ay mapapanalunan mo to. So, itong justice na to is a confirmation of good karma in terms of money. So, kung halimbawa marami kang ginawang effort sa pagtatrabaho or sa pagbe-business, or kung masipag ka, syempre talagang justice, karma yung, good karma yung darating sa'yo. Pero kung nakatambay ka lang, syempre wala namang tayong may expect na income sa tambay na tao or kano pa man. So, dito sinasabi na nasa kamay mo. It's up to you kung gusto mong magkamal ng lump sum of money or malaking halagang pera. So, nasa iyo yun. Okay? So, yun. Pisces. Kung masipag, talagang makakakuha tayo ng success. Pero kung tatamad-tamad tayo, talagang mahihirapan tayo. Okay? Second deck natin. Wow. So, nakikita ko sure dito na may Pisces na in the flow of the universe. So, nasa parang ano siya, go with the flow lang yung energy niya sa usaping pera. Nakikita ko na if may job siya, focus siya sa trabaho niya. If unemployed siya, focus siya sa paghahanap ng trabaho. Kung may business siya, nakafocus siya sa business niya. Parang ganito yung energy na to. And nakikita natin yung travel plans. Okay. So, kung ako sa'yo, if ever marami kang plano this month in regards sa pera, in regards sa pagkakakitaan, or may involved na pera, magdahan-dahan ka. Okay, go with the flow lang. Wag na tayong parang yung buwan nito, wag mo masyadong planuhin. Okay, kakasimula pa lang ng buwan, so hayaan mo na kung ano yung mangyari this month, mangyayari talaga. Okay? If it's for you, if it's talaga naka-destiny para sa'yo, ibibigay talaga yan. Okay? Merong mga relocation. So, kailangan natin ng pera dito if you want to relocate. Kasi, diba, kailangan ng panggastos. Okay. Wheel of Fortune. So, yun. Ang Wheel of Fortune na to, lumabas to sa'yo sa general reading mo. And at the same time, sa last week ng December, last week ng 2024. So, sinasabi sa'yo dito ng Wheel of Fortune na talagang merong pagbabago na magaganap sa buhay mo in terms of money. Siguro sa taong 2024, hindi masyadong maganda yung flow ng money sa buhay mo. Siguro may mga pagkakataon na nagipit ka, marami kang expenses, marami kang duties, responsibilities, hindi ka siguro nakapagtrabaho due to kung ano man, pagbabakasyon or anything. But this month, starting this month, simula ngayong buwan na to, sinasabi na iikot yung Wheel of Fortune. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na mabawi yung lahat ng nawala sa'yo, oras, energy, money, career, profession, parang ganun. So, nakikita ko sir dito na recovery ang taong ito. Hindi lang sa relationship, kundi sa tawag dito, sa money. So, parang nakikita natin, since may Justice card, may Wheel of Fortune, itong confidence na to is Strength card. So, 3 major arcana siya. Sinasabi na financially, you will be strong, you will be successful, and this year will be the best year sa buhay mo.
Okay? Best year sa lahat ng years na nangyari sa buhay mo. Okay? So, magagawa mo yung lahat ng mga pagbabago na gusto mong baguhin sa buhay financial mo, sa pagtitipid, sa pag-invest, or anything na plano mo dati. Okay? So, financially, nakikita ko sir dito na you are super successful. You're happy, contented, celebratory, parang ganun. So, nakikita mo yung being in the flow, yung daloy ng pera sa buhay mo. Magsisimula siya ngayong Enero, or pwedeng nagsimula na siya ng November, or pwedeng October 2024. Nakikita natin na yung flow ng pera sa buhay mo ay sobrang kalmado. So, hindi siya masyadong mahirap hanapin yung salapi sa ngayon. So, dahil dyan, sobra kang kontento, grateful sa kung ano man to na biyaya na ipagkakalob sa'yo ng Panginoon. And, ang nakikita natin dito, mag-iingat ka kasi may mga tao sa paligid mo na hindi masaya dahil sa success mo. Nandito yung 7 of Swords. Itong 7 of Swords na to is it's either relationship, karelasyon, kaibigan, kapatid, kapamilya, kakilala, katrabaho, dating kakilala, dating katrabaho. So, nakikita ko sir dito na if mayroon kang mga success na makukuha this year, starting this month, in terms of money, inheritance, lump sum, investment, or kung ano pa man, huwag mong masyadong i-declare yan sa social media para makaiwas sa evil eye and at the same time sa inggit. Kasi meron ditong inggitero inggitera, group ng mga tao na pinag-uusapan ka, na dinadown ka nila dati, and hindi nila matanggap na bigla kang aasenso, or mayayaman yung mga taong ito, hindi nila matanggap na mapapantayan mo sila. Parang ganun. Diba? Oh. Beware kasi maraming balita ka na matatanggap, connections, communication, transformation, transportation, lahat ng posibleng pagbabago sa buhay mo, alchemy, in terms of money. So, etong mga balitang ito ay pwedeng magdala sa iyo sa future. Pwedeng, yung balita ngayon is magbe-benefit siya para sa future mo. So, nakikita ko sa iyo dito na excited ka. Ngayon pa lang, parang nakikita ko na financially you're excited para sa pagsisimula ng taong ito. And nakikita ko yung mga plano mo, excited ka para sa mga plano mo. I-share mo sa comment section kung ano yung mga plano mo, kung bakit ka excited sa taong ito. Okay. So, eto. So, nakikita ko sir dito, may mga tao na medyo masama yung pakiramdam, masama yung loob sa'yo. Siguro eto yung mga taong nag-i-expect sa'yo ng tulong, o yung mga taong nag-i-expect sa'yo ng atensyon. Siguro yung mga taong ito, yung namihasa sila, diba? Yung parang tinulungan mo dati, tas binaliwala ka, humingi ka ng tulong sa kanila, nagbingi-bingihan sila sa'yo. And then now, na nandito ka na sa victory and success, gusto nilang makihati sa success mo. Which is, hindi naman depende yan sa'yo kung ihahati mo o ibibigay mo yung success mo sa mga tao yan. So, nakikita ko sir dito, merong mga tao dyan na sasama yung loob mo. Lalo ngayong January na to. So, ayos lang yun. Ganun talaga. Life must go on. Okay? So, yun. Financially, maraming darating na pera sa'yo. Okay? This month, siguro ito yung pinaka-prosperous, abundant na month para sa'yo in terms of money. So, etong King of Pentacles is mahahawakan mo talaga. So, may mahahawakan kang lump sum of money this month. And yung lump sum of money na to ay pwedeng makatulong sa'yo sa kung ano man na plano mo na hindi mo matuloy-tuloy. Like for example, gusto mo mag-travel, gusto mo mag-invest, gusto mo mag-invest sa bahay, sa lupa, gusto mong magpatayo ng bahay, gusto mong magnegosyo. Nakikita ko sir dito na simula ngayong January na to, magiging sobrang wise ka. Sobrang magiging matalino ka sa paghawak ng iyong salapi. Okay, next card natin. Diba? So, doon sa mga Pisces na looking for a job or looking for a career, stable career, nakikita mo to, sinasabi dito, may possibilities na may mag-open sa'yo ng career or pwedeng portal ng financial. So, maging attentive tayo kasi minsan wala tayo sa focus, wala tayo sa tamang goal natin. So, dito sinasabi na maging mapagmatsyag ka kasi maraming, mayroong Knight of Pentacles, pwedeng may mag-offer sa'yo ng work or may offer sa'yo ng collaboration. Nakikita ko sure dito sa loob ng trabaho,
mag-iingat ka if you're an employee, naghahangad ka ng mataas na posisyon sa trabaho or mataas na sweldo, marami kang magiging kakompetensya starting this January. Maraming gusto ng kung ano man ang gusto mo. So, wag kang mag-alala. Kasi mapagtatagumpayan mo. Kaya may confidence dito kasi sinasabi na wag kang mawala ng pag-asa. Lalo na kung gusto mong maging manager, tapos nakikita mo ang daming naka-line up na applicants. Wag kang mag-panic. Go lang ng go. Gawin mo kung ano yung nararapat para sa'yo. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!